Filipino 2, Quarter 2, Week 1, Day 3. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chal. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 1, Day 3. Mga layunin. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga salitang magkatugma, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita, natutukoy ang mga pantig sa mga salita, at nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Magandang umaga sa inyo! Kumusta kayo mga bata? Ngayon, tingnan mabuti ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ginagawa niyo rin ba ito? Bakit? Tatayo o uupo? Tumayo kung naniniwala kang dapat gawin ng tulad mo ang pahayag. Manatili namang nakaupo kung hindi ka naniniwala. Handa na ba kayo? Magaling! Magpasalamat sa ibinibigay ng magulang. Sumigaw kapag may hindi nagustuhan. Magmano sa mga nakatatanda. Ngumiti bilang pagbati sa mga kakilala at kaibigan. Bumati sa mga guro, kakilala mo man o hindi. Pagtambalin ang mga salitang magkasintunog gamit ang linya. Ipareha mo. Ito ang mga salitang nasa hanay A. Hanga, lahat, mahihilig, magulang, sumunod. Ito naman ang mga salitang nasa hanay B. Balat, banga, bumukod, bukambibig, magalang. Pumili ng isang salita mula sa hanay A at gamitin ito sa isang pangungusap na maglalarawan sa iyo bilang isang mabuting anak. Halimbawa, magalang ako sa aking mga magulang. Ang salitang magulang ay ginamit ko sa pangungusap. Gumagamit ba kayo ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda sa inyo? Bakit? Humahalik ba kayo at nagmamano sa inyong mga magulang? Sumisigaw ba kayo kapag hindi ninyo gusto ang sinabi sa inyo ng inyong mga magulang? Mahusay ang inyong mga kasagutan. Grade 2, basahin natin ang tulang pinamagatang Batang Magalang. Ako muna ang magbabasa. Pagkatapos ko, kayo naman. Pakinggan ang tula habang binabasa ko ito. Ang Batang Magalang ni Melodine A. Antonio. Ang batang magalang, kayamanan ng magulang, marunong sumunod kapag inuutusan at mahinahon kung mga tuwiran. Ang batang magalang, marunong makinig, po at opo, ang bukambibig, sa mabubuting gawain, nahihilig. Ang batang magalang, hinahangaan ng lahat, madalas magsabi ng pasasalamat, kinagigiliwan at pinupuri ng lahat. Mga gabay na tanong. Sino ang magalang na tinutukoy sa tula? Ano ang turing ng magulang sa anak na magalang? Ano-ano ang ginagawa ng batang magalang? Ano ang salitang madalas marinig sa batang magalang? Bakit mahalaga na ang batang tulad nyo ay magalang? Mga bata, may napansin ba kayong mga salitang inulit sa tula? Isa-isahin natin ito. Bata, magalang, lahat. Ito ang mga salitang inulit sa tula. Pumili ng isa o higit sa mga salitang ito at gamitin sa pangungusap na maglalarawan sa inyo.
Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Magbibigay ng sitwasyon ang inyong guro. Ipapakita sa inyo kung paano maipamamalas ang pagiging magalang sa mga sitwasyong ibinigay. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Handa na ba kayo? Magaling! Para sa unang pangkat, may 2 taong nag-uusap sa inyong daraanan. Para sa ikalawang pangkat, ayaw kayong papasukin ng gwardya ng paaralan dahil walang suot na ID. Ikatlong pangkat, natapunan ka ng tindera sa kantina nang binili ninyong inumin. Ika-4 na pangkat, nakagalitan kayo ng guro dahil nahuli kayo sa pagpasok sa klase pagkatapos ng recess. Sino-sino ang nakikita ninyo sa paaralan na hindi ninyo masyadong nakakausap? Isulat ito sa inyong kwaderno. Pantigin ang mga salita. Ngayon mga bata, pantigin natin ang bawat salita. Ilang pantig meron ang salitang gwardya? Tendera sa kantina. Tagalinis ng paaralan. Bakit hindi natin masyadong nakakausap ang mga taong ito? Paano kayo dapat makipag-usap sa kanila? Isulat mo. Magbigay ng isang gawaing pasulat tungkol sa kanilang nakawiwiling karanasan sa paaralan. Kabilang ang mga taong kanilang nakasalamuha, mga kagamitan, at mga lugar na napuntahan sa loob nito. Iguhit ang inyong karanasan at sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol sa iginuhit. Mga dagdag na gawain. Panuto, buuin ang pahayag sa ibaba. Binabati ko tuwing umaga ang blank sa aming paaralan. Isinauli ko ang aklat na hinaram ko sa blank. Nagpasalamat ako sa masarap na sopas na iniluto ng blank sa kantina. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!